May 27, 2018, Lunes. Nasa sabungan ang alkalde ng Buenavista, Bohol na si Ronald Lowell Tirol. Kalmado lang ang alkalde kaya hindi niya napansin ang paglapit ng ilang mga kalalakihan. Isa pa sa mga ito ang umupo sa tabi ng alkalde at matapos ang ilang segundo, bumunot ito ng baril at binaril ang alkalde sa muka. 2 bala sa muka at 1 bala sa ulo ang nagpatumba kay Mayor Ronald Tirol. Sinubukan pa siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital, ngunit di na siya umabot ng buhay. Sino kaya ang tumumba kay Mayor Ronald Tirol? At ano kaya ang dahilan sa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Alamin natin ang sagot sa mga katanungang ito dito lang sa JP Amazing Stories. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang tinuturong hitman na pumatay kay Mayor Tirol ay si Emigdio Aparez Jr. o mas kilala sa tawag na Medyong. Notorious si Medyong sa Buenavista, Bohol dahil wala siyang alinlangan sa pagpapatumba sa kanyang mga kaaway. Veterano na si Medyong sa pagpatay. Bukod kay Mayor Tirol ay napatumba niya rin ang 2 opisyales ng Barangay Puting Bato noong taong 2016 at 2017. May binuuring grupo si Medyong na tumulong sa kanya para mapatumba ang mga target. Walang takot si Medyong. Binira niya ang isa sa mga target sa murang edad na 14 at ito na ang huhubog sa kanya sa daan ng kasamaan. Kaya naman mula 2016 hanggang 2018, binansagan siyang public enemy number 1 sa Bohol. Pero may pinanggalingan ang kawalan ng awa ni Medyong sa pagpatay. Nag-ugat ito nang masaksihan ni Medyong ang aktwal na pagkamatay ng kanyang ama dahil sa isang hitman. 13 anyos pa lamang si Medyong nang masaksihan ang krimeng ito at nangako siya na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Si Medyong ay tubong Mindanao at kabilang sa lahi ng mga kilalang matatapang at mayroong siyang dugong Muslim. Dahil sa kultura ng kaguluhan at krimen, nangamba ang mga magulang ni Medyong na baka tahaking ng kanilang anak ang naturang landas. Ang masaklap pa dito, nakasalamuhan ni Medyong ang kanyang mga kamag-anak na tumalikod sa gobyerno at naging mga bandido o rebelde. Kaya naman, nagdesisyon ang mga magulang ni Medyong na lumipat sa Puting Bato, Buenavista, Bohol. Mahirap ang naging buhay ng pamilya ni Medyong sa Puting Bato. Kaya naman natuto ng magtrabaho si Medyong habang siya ay pumapasok sa eskwela. Kahit na nag-aaral pa sa elementarya noon, si Medyong ay kumukuha ng iba't ibang racket para lamang makatulong sa kanyang mga magulang. Marami ang humanga sa sipag ni Medyong. Pati na ang kanyang amo sa trabaho ay namangha sa sipag at husay ni Medyong. Kaya naman, inalok niya na tulungan si Medyong kung sakaling gusto niyang magpatuloy sa kolehiyo. Gayunpaman, naging malupit ang tadhana kay Medyong dahil pagsapit niya ng ika-13 years old, nakita niya ang aktwal na pagpapatumba sa kanyang ama. Napuno ng galit at puot ang puso ni Medyong at hinangad niya na gantihan ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos ng malagim na pangyayari, nagbago si Medyong at nagising ang demonyo sa kanyang puso. Animoy nag-iba ang pagkatao ni Medyong na nakawala sa hawla at tinahak ang daan ng kasamaan. Galit at paghihiganti na lamang ang namuo sa utak at puso ni Medyong. Ang unang hakbang na ginawa ni Medyong ay ang pag-uwi sa Mindanao. Humingi siya ng tulong sa mga kamag-anak niyang rebelde. Dito na siya natutong humawak ng baril at di kalaunan ay pumatay ng tao. Pagtungtong ni Medyong sa edad na 14, naging profesional na hitman na siya at mangilan-ngilan na ang kaniyang napatumba. At pag-abot ni Medyong sa edad na 16, mas lalo siyang gumaling. Kaya bumalik siya sa Buenavista para umpisahan na ang kanyang plano. Ngunit napanghinaan ng loob si Medyong nang malaman niya na wala na ang taong dapat niyang paghigantihan. Pero napag-alaman niya na magkaalyado ang mga birador na tumumba sa pumatay sa kanyang ama. Elmer Milencio. Ito ang pangalan na nakuha ni Medyong at kilala rin daw ito sa palayaw na Dante. Kinilala ni Medyong si Dante at napagplanuhan nilang buuin ang kanilang maliit na grupo ng mga hitman at kriminal.
Bumuo si Medyong at Dante ng listahan ng mga target na kanilang itutumba. Simula noong 2016, naghasik ng lagim ang grupo ni Medyong sa Buena Vista at nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan. Hindi nakaligtas sa pangil ng grupo ang kapitan ng kanilang lugar na si Antonio Leones Sr. Bukod kay Leones, tinarget rin ng grupo ni Medyong ang ilang magsasaka, mga ngalakal, mga driver ng habal-habal at maging ang mga guro. Nag-operate ang grupo ni Medyong sa Puting Bato at iba't ibang barangay sa Bohol. March 23, 2017. Matapang na hinarap ni Medyong ang isang kagawad ng Puting Bato na kilala sa pangalang Benedicto. Kasama ni Benedicto ang isang seaman at pawang nag-uusap sila sa isang opisina. Walang habas na pumasok si Medyong sa opisina at pinaulanan ng bala si Benedicto at ang seaman. Agad na binawian ng buhay ang kagawad at ang seaman dahil sa mga tinamo nilang sugat. Ayon sa police inspector, pinatay ni Medyong si Benedicto dahil ang kagawad ang naatasan na hanapin at dakpin si Medyong pati na ang mga kasama nito. Makalipas ang isang taon, pumaibabaw muli ang pangalan ni Medyong sa isang disco party kung saan nagsagawa na naman siya ng isang karumal-dumal na krimen. Kahit nabantay sarado ang disco, nakalusot pa rin si Medyong at pinaputukan si SPO1 Alejandro Estorio. Si Estorio ang isa sa may mga pinakamataas na posisyon sa Buena Vista noong panahong iyon. Rumesponde naman agad ang kapulisan ngunit hindi nila natumbok si Medyong dahil maraming tao ang nagpupulasan at nagkakagulo. Ayon sa mga reports, nagpanggap si Medyong na isang babae para makalusot sa mga bantay bago niya pinaputukan ang target na si Estorio. Iba pa nga ang inakala ng mga pulis na gumawa ng krimen. Pero napatunayan rin nila kalaunan na si Medyong ang hitman na bumira kay Estorio. Nakatakas man si Medyong ay nahuli naman si Dante sa Cebu bunsod ng isang warrant of arrest para sa kasong pagnanakaw. Gayunpaman, hindi naging balakid sa mga plano ni Medyong ang pagkahuli ni Dante. April 24, 2018, sumugod muli ang grupo ni Medyong sa Barangay Baluarte, Buena Vista. Nilooban nila ang bahay ng opisyal na si Escava. Kasama ni Medyong ang isang lalaking kinilala sa pangalang Edwin. Sa panahong iyon, ang anak na babae ni Escava ang nasa bahay. Napansin ng babae na maingay ang mga manok sa labas, kaya siya lumabas ng bahay. Nagulat siya nang makita si Medyong. Mabilis na pinadapa ni Medyong ang babae at tinanong niya kung nasaan si Escava. Hindi alam ng babae kung nasan ang kanyang ama. Tinanong rin ni Medyong kung saan nakatago ang mga armas ni Escava. Mabilis na ninakaw ni Medyong ang mga armas at saka tumakas. Alam ng kapulisan na hindi lang pagnanakaw ang plano ng grupo dahil nakatanggap ng death threat si Escava ilang araw na ang nakalipas. May 27, 2018, gumawa ng matinding ingay ang grupo ni Medyong sa pag-target sa alkalde ng Buena Vista, Bohol na si Ronald Tirol. Tanghali nung araw na yon, nilooban ni Medyong at ng grupo nito ang sabungan na pag-aari ng alkalde. Nasaktuhan naman na walang mga kasamang bodyguards ang alkalde, kaya mabilis siyang napatumba. Noon pa man ay tinangka na rin ng kasama ni Medyong na patumbahin si Mayor Tirol, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang pangalawang pagtatangka ang matagumpay na nagpabagsak kay Mayor Tirol. Dahil sa kalupitan ni Medyong, naglagay ang kapulisan ng pabuyang 200,000 para sa makapagtuturo sa lokasyon ng kriminal na hitman. Kahit na mailap si Medyong, may mga ilang tao na nakapagbigay ng impormasyon sa kapulisan. Ayon sa impormasyon, namataan si Medyong sa Barangay Concepcion. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga pulis at tinumbok ang lokasyon ni Medyong. Pinuntahan ng mga pulis ang isang bahay kubo kung saan posibleng nagtatago si Medyong. Dito nga napalibutan si Medyong. Pinahayag ng hitman na siya ay susuko sa kapulisan. Ngunit imbes na sumuko, nanlaban siya at nagpaputok gamit ang kanyang kalibre 45 na baril. Mabilis na gumanti ang mga pulis. Pinaulanan nila ng bala si Medyong. At makalipas ang ilang segundo, bumulagta ang hitman na punong-puno ng tama ng mga bala. Wala naman nalagas sa kampo ng mga pulis. Sa paghalughog ng mga pulis sa bahay kubo,
Nakuha nila ang baril na ginamit ni Medyong, pati na ang isang granada at ang isang medalyon na nagsilbing anting-anting ni Medyong. At dito, nagtatapos ang madugong istorya ni Emigdio Aparece Jr., ang kilabot na hitman na pumatay sa Buena Vista Mayor na si Ronald Tirol. Ang landas na tinahak ni Medyong ay isang testamento na ang taong kumikitil ng buhay ay babawian rin ng buhay sa masakit at malagim na paraan.